So ito na. Unahin natin, mga kababayan. So, itong una nating pag-uusapan ngayon, mga kababayan, ay patungkol po dito, no, sa pahayag ni PBBM, no, sa mga katanungan. Yeah, Miguel shoutout na naimindan kay Mars Wishi and kay Sheila Katabian. Miguel shoutout po. Mga kababayan, ang ano po ni PBBM po ay nagbigay po siya ng pahayag, no, kasi in-interview po siya ng media, no, patungkol sa mga rally nga na nagaganap kasi syempre mga kababayan, kinabahan din po, no, ang mamamayang Pilipino kung baka matulad tayo sa Indonesia, matulad tayo sa Nepal. So sabi nga ni PBBM, kung hindi lang ako presidente, ay isa ako sa sumali dyan. Kasi kahit ako presidente, galit. Yeah? So pakinggan ninyo ang hinaing ng taong bayan. Kung ano man ang kanilang nararamdaman, natural lang yan. Naghirap sila magbayad ng tax. Yun ang sabi ni PBBM. So ito po mga kababayan, pakinggan ninyo ang sagot ni PBBM na kung siya nga daw po hindi lang presidente, ay sumali na siya, no, sa rally. Kasi maskin siya nga daw presidente, galit siya sa korupsyon. Kasi siya mismo nakabisto. At siya mismo nagbulgar ng korupsyon na yan. Take note mga kababayan, bago ko i-play ang video na ito, mag-like po kayo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo. Bago ko po i-play ito, mga kababayan, uulitin ko. DPWH pa lang yan. Ilan po ang sangay ng gobyerno na pinupunduhan mula sa pera o sa tax ng taong bayan? Kaya, tandaan ninyo, bilyon-bilyon, trilyones, trilyon, mga kababayan. Ang 1 milyon ay 1,000,000. Ang 1 bilyon ay 1 milyon na 1 milyon. 1 milyon na 1 milyon. 1 bilyon. Ang 1 bilyon ay ang 1 bilyon at 1 bilyon ay 1 trilyon. No, ganun po 'yun. 1:1. So, tandaan ninyo mga kababayan, DPWH pa lang 'yan. Talamak na. Talamak na ang korupsyon, mga kababayan. Kaya ito ang pahayag ni PBBM. Wait lang po ha, may ads lang. Earn easy tuition and the 20,000 pesos joining bonus. Like and subscribe YouTube family. Wait lang ha, mga kababayan. Ito ha. Ito. Tingnan ninyo ha, mga kababayan. Bakit hindi dapat ibo? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. So, you know, of course, they are enraged. Of course, they're angry. I'm angry. We should all be angry. Because what's happening is not right. Diba? So, yes, express it. You come, you make your feelings known to these people and make them answerable for the wrongdoings that they have done. Kita nyo? Si PBBM na mismo nagsabi, lumabas kayo. Ilabas ninyo yung saloobin ninyo. Pasagutin ninyo. Tama yan. You make it right. Lumabas kayo, maglabas kayo ng saloobin ninyo. Kalampagin ninyo. Pasagutin ninyo. Yung mga magnanakaw. Diba? Mismong si PBBM na nagsabi, kung hindi lang ako presidente, isa ako sa pumunta't nagrarally dyan. Trabaho ninyo yan, karapatan nyo yan, magsalita. Kasi kahit ako, galit ako. Yeah? Kaya sa totoo lang mga kababayan, ulitin ko kung itong si PBBM, pareho lang ng utak ni Digong. Wala na yang ano ngayon, investigasyon. Pinagpapatay na yung mga kurakot na yan. Kaso lang, ang kaibahan kasi ni PBBM, mga kababayan, gusto niyang idaan sa legal. Ayaw niya yung papanagutin mo, tapos idadaan mo sa dahas. Ayaw niya yung ganun. Ang gusto ni PBBM, idaan sa tamang proseso. Yun yung tinatawag na due process. Kasi kung ang utak ni PBBM ay pareho sa utak ni Digong, si Sara, hindi abot 10 buwan impeach na yan. Take note. Pasalamat tayo, meron tayong presidente na tinatawag nilang weak. Pero,
dinadaan pa rin sa due process. Kung sa panahon ni Digong nangyari yan, ewan ko lang kung may investigasyon na mangyayari. At iwan ko lang kung buhay pa yung mga kurakot na yan. Kasi sa panahon ni Digong, mga kababayan, kapag kaalyado ka, sumabit ka, kung hindi ka sibakin, ipapapatay ka. Yun ang totoo. Tignan nyo, sino yung naglabas ng salin ni Digong? Sinibak sa pwesto. Naalala nyo, mga kababayan? Yung lalaki na isang miyembro ng government, no, nagtrabaho sa gobyerno na inilabas ang salin ni Digong ay sinibak niya. Actually, andito yata yun mga kababayan. Nasib ko yata yun. Kung sa panahon lang ni Digong yan, nako. Palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo kung paano nila kayo sinaktan. Kung paano kayo ninakawan nitong mga ito. Palaman ninyo sa kanila, sigawan ninyo, lahat, gawin ninyo, mag-demonstrate. Just keep it peaceful. Kasi pagka hindi na peaceful, ay mahirap na yan. We will have to, the police will have to do its duty. Diba? Walang nagbabawal mag-rally. Gawin nyo yan in peaceful way. Kasi kapag hindi peaceful, iba na yan. Kapag ang pulis hindi kaya, no, na makontrol ang crowd sa rally, lalabas ng sundalo dyan. Kapag hindi kaya ng sundalo kontrolin ang rally na yan, doon na magdeklara ang Commander-in-Chief ng martial law. Di ba? Yan ang problema, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, may nag-comment nga dyan, 1.3 trillion daw ang nawala. 1.3 trillion daw ang nawala. Buti nga, 1.3 trillion lang yung nawala Sa panahon ni Digong, alam mo ba kung magkanong nawawala? Kung babalikan lang natin sa panahon ni Digong, dyan pa lang sa build na putang inang build na yan. Nakitaan lang na ang dating gawang kalsada na biyak, sinimento, iniskrapan, parte na ng build. Alam nyo magkano nilalagay? 1 million. Biyak lang. Pumunta ng NAIA, na biyak ang bubong, binadgetan, 3 million. Build na. Ganyan po sila. Paano kumuha ng kickback? At meron pa nga akong nabalitaan, mga kababayan. Isang congressman, no, at naging house speaker pa. Ang kalsada, binadgetan ng 84 million. Highway yan Pero alam nyo ang nagawa. Ang binadgetan ng 84 million instead na yung highway, yung kalsada papunta sa bahay niya mula sa highway. Doon ipinatayo. Pero ang nakalagay sa DPWH, kalsada, highway, national road. National road ang nakalagay sa audit at sa DPWH. Pero saan pinatayo? Doon, mula sa kalsada papunta sa mansyon niya. Mamaya, tatalakayin natin yan. Reklamo yung mga DDS, 1 trillion daw ang nawala. Sa panahon ni Digong, hindi lang 1 trillion. May nagtanong, Kent, nasaan na si Saldico? Hampasin ko pa yan pag nakita ko yan. Ba't niyo itatanong sa akin, kamag-anak ko ba yan? Ba't niyo itatanong sa akin kung nasaan si Saldico? Hampasin ko pa martilyo ulo niyan. Kung niyo hanapin sa akin yung mga nawawala. But to show that you are enraged, to show that you are angry, to show that you are disappointed, to show that you want justice, to show that you want fairness. What's wrong with that? I want to show that there's justice. I want to show that there is fairness. I want to hold these people accountable just like they do. So I don't blame them. I don't blame them. Not one bit. Diba? Si BBM na mismo nagsabi, ilabas nyo, nasa tama kayo. Ilabas ninyo, nasa tama kayo. Gawin ninyo kung ano ang kaya ninyong gawin. Bakit mga Duterte alam mo lahat kung nasaan? Pero si Saldico para kang blind mice. Alam mo, TG Avilla, wala akong pakialam kung sino man yung mga putang inang Poncio Pilato na mga Duterte na yan at mga Saldico na yan, kung sino man yung mga hayop na yan. Bakit ninyo hahanapin sa akin si Saldico Aber? Sige nga,
Kapag dating daw sa Duterte, alam ko. Natural alam ko kasi nagbibideo sila. Tanga ka ba? Natural alam ko kung saan si Sara, kung saan si Pulong, saan si Digong. Kasi bakit? Araw-araw ka ba naman haharap sa vlogger? Kaya nga dahil sa kakaharap nila sa camera, di ba? Napapahamak yung tatay nila, hindi nakakauwi. Tapos tatanungin mo sa akin, bakit ang mga Duterte alam ko, si Saldico hindi? Bakit nakita mo ba Saldico nagbablog-vlog? Alam ko, DDS ka, bubo ka. Pero ang mga DDS, hindi bungol, hindi tanga, hindi bulag. Paano hindi ko malalaman kung nasaan si Sara? Kung kada kilos niya may vlogger na kasunod. Di ba? Sagutin mo rin ako. Bakit itanong mo sa akin kapag mga Duterte alam ko, pag si Saldico hindi? Paano hindi ko malalaman ang mga Duterte? Kunting utot lang kailangan may media. Si Saldico, nakita mong nagbablog? Hindi mo nga nakikita, to sa akin itatanong mo? Adi ka ba? Alam ko, kayo mga DDS, mga bubo kayo. Pero hindi kayo bulag, hindi kayo bungol. English nun. I know you DDS is stupid, but you are not bungol. You are not blind. I know that all of you buisit na idiot na DDS, you are stupid. But you are not totally blind. You are not totally deaf. Putang inang yan. Tatanungin mo ko, kapag Duterte, alam ko kung nasaan. Paano hindi ko malalaman? Maya-maya, Instagram. Maya-maya, Facebook. Maya-maya, may vlogger. Paano hindi ko malalaman? Tanga-tanga ka pala eh. Alam ko na bobo ka kasi DDS ka nga. Hindi naman natin makaligtaan yan. Kapag DDS bobo, pero hindi bungol. Hindi bulag. Ikaw nga, hindi mo alam to sa akin, itatanong mo. Anong connection ko kay Saldico? Sige nga, tanungin kita. Maglabas ka ng pruweba na may connection ako kay Saldico. Bakit mo itanong sa akin si Saldico? Ngayon, may pruweba ako kung bakit ka may connection sa mga Duterte? Kasi bobo ka. Ang mga supporter ni Digong, yun lang yung mga bobong DDS. Alam nyo na nga na hindi ko alam, itatanong nyo sa akin. Kita mo yan? Kung hindi ka ba naman tanga, alam ko na supporter ka ni Digong, literal na nga eh. Makikita mo agad pag sinabing DDS eh. Bakit? Alam nyo ang sakit ng mga DDS, ganito yan. Naglalakad. Naglalakad. Tapos nakakita ng tae. Hindi yan kumbinsido na tae. Anong gagawin nila? Hahawakan pa yan, aamuyin. Bukod sa inaamoy, didilaan. Pag lasang tae, pag amoy tae, tsaka maniniwala. Kasi bubo nga. Ganyan ang mga DDS. Diyan mo malalaman. Alam mo yung mga DDS, ganito. Ken, pabili ng tubig. Ay, wala pong tubig. Anong sasagutin? Walang tubig. Ay, hindi. Meron. Liguin kita. Ganyan yung mga DDS. Sinabihan mo na walang tubig, uulitin pa. Walang tubig. Hindi. Meron. Liliguin kita. Ma'am Rosalie Hopkins, maraming salamat po, ma'am. Sa yung super sticker. Thank you so much. Di ba mga loyalista, mga kakamping, matatawa ka na lang mag-isip. Di ba? Ma'am Chichi Burichi, ayun, maraming salamat ma'am sa yung super chat. Can't easy lang. Talagang wala ng lunas ang DDS. Kaya nga po ma'am eh. Maraming salamat po ma'am Chichi Burichi. Kita ninyo? Ganyan ang mga DDS. Kaya hindi mo na kailangan yan sila i-x-ray. Hindi mo na kailangan i-CT scan para malaman mo na DDS sila. Bakit? Ganito yan. Pagdating sa bahay, nakita ang nanay naglaba. Anong tatanungin? Ma, naglaba ka? Ay, hindi. Naglalaro ako ng Mobile Legend, anak. Natulog ako, nak. Ito, nasa higaan ako, nak, natulog. Bumubula nga lang. Ganyan ang mga DDS. Kita mo, nag-comment, Ken, bakit pag mga Duterte alam mo kung nasaan? Bakit si Saldico hindi mo alam? Nakita mo ba Saldico nagbablog-vlog? Paano hindi ko malaman yung mga Duterte? Maya-maya po sa Instagram, maya-maya po sa Facebook, maya-maya pa-interview sa media. Talagang malalaman mo kung saan. Si Saldico, nakita nyo? Nagbablog-vlog. Kaya nga sa sobrang ka-vlog-vlog nila dyan, interview sa media, sa mga vlogger, napapahamak yung tatay nila. Hindi na nakakauwi.
Kung ano-ano pinagsasabi. Ang sabi ng abogado, baliw ang tatay. Ang sabi ng abogado, hindi na makaalala. Pero ang sabi ng 4 na anak, okay naman siya. Hinihilot-hilot ko pa nga. Pinag-usapan nga namin yung nakaraang pangyayari at sa susunod pa for the future. Kaya, yan, mga DDS. Hindi ko na kailangan ulit-ulit. Bakit? Si BBM na nga mismo nagsabi, ilabas mo yung nararamdaman mo, karapatan mo yan. Kaya, walang nagbawal sa inyo, kalampagin nyo yan. Di ba? So yun lang. Yung aking